kapalit ng anyo. Humingi ako ng tulong sa brilyante ng apoy at ito ang kapangyarihang ipinagkaloob na sa akin. Alang-alang sa ating na mayapang ina, natanggap ko na muli si Pirena dito sa Lireo. Si Lira ang tagapagmana ni Amihan, kaya nararapat lamang na pangalagaan ko siya laban kay Pirena. Kapalat ka, Sangre. Ngunit hindi pa rin kita maaaring ibalik sa iyong ina. Kailangan mo nang humanap ng malalakas at mabubuting engkantado. Kunin mo ang kanilang Livy. Dalhin mo ang kanilang Shedivi dito sa Balak. Marami nang natatanggap natin ulat tungkol sa mga nawawalang engkantado. Hayaan niyong ako ang mamuno sa paghahanap ng mga nawawalang engkantado. Nais kong sumama sa inyong paglalakbay. May nakilala ho akong Adoya Nevamore at ayon sa kanya, ipagpapalit ko daw ang engkantadia para sa isang lalaking hindi ko naman kilala. Hanapin mo ang lalaki yun at patayin mo siya. Iniligtas mo ako. Hindi dumating si Lira sa aming pag-iensayo. Nawawala ang susi ng asnamon. Ako nang tatawid sa mundo ng mga tao. Anak ko si Lira at Pirena. Ako na ang susunod sa kanya. Lagusan muli nang nagbukas ng lagusan. Kailangan ko na tawagin si Lira. Ang totoo ay nawawala ang aking anak. Kung katulad niyo po siyang hindi pa pamilyar sa Maynila, hindi pa po yung nakakalayo. Mila, unahin na muna natin magtungo sa lagusan. Hindi ito maaari, hindi. Kanina nandyan lang yan eh. Anong kailangan mo kay Lira? Ang prinsesa ng Lireo ang magtatama sa mga pagkakamali natin lahat. Kailangan kong makuha ang susi ng asnamon kay Amihan. Buhay ang tunay na Lira. May problema ba, Mila? Kausap ko kasi si Mamu kanina eh. Sabi niya pauwi na siya. Mamu! Mamu! Sorry po talaga, Mamu. Hindi ko agad nasagot yung tawag niyo. Okay lang yun, anak. Sigurado naman ako may importante kang ginagawa eh. Mrs., maswerte po kayo at natagpuan po kayo agad ng anak niyo sa tamang oras. Ano po ba nangyari, Dok? Nurse po, na-heat stroke ang nanay mo. Pero kung pakikinggan natin, hindi ganun kaseryoso. Pero marami nang namamatay kung hindi nabibigyan ng medical attention. Ano po bang pwede namin gawin? Napa-cool down na natin ang katawan ng nanay mo. Ang mabuti pa, dalhin niyo na siya sa ospital para makita siya ng doktor. Dahil first aid lang ang binigay ko sa kanya. Sige po, mauna na po kami kukunin pa po. Hindi tayo pupunta ng ospital. Wala tayong pera. Tulungan mo na lang. Kunin mo yung tsinelas. Sarado ng muli ang lagusan. Kailan kaya itong muling mabubuksan? Mahal na Reyna! Sana po naririnig ninyo ako! Nahihirapan na ako at ang iyong anak. Lalo't palagi akong bigong maibalik si Lira sa Encantadia. Hanggang kailan kami mag-iintay, mahal na Reyna? O sadyang hindi na po kami makakauwi sa ating tahanan? Anong unang hakbang ang gagawin natin para hanapin ang mga nawawalang mga tao? Nais kong malaman kung may pagkakapareho ba silang lahat. Kung alam natin yun eh, maaaring malaman natin kung sino ang susunod na mga walang engkantado. Nang sa gayon ay maagapan natin ito. At maaari nating mahuli kung sino talaga ang nasa likod ng mga pagkakawalang ito. Hindi ba sumagi sa isip mo na baka mga hator ang nasa likod nito? Nabanggit ng aking kapatid na kung hator ang may kagagawa nito ay mahanap tayong mga bangkay. Ang aking kabay, mayroon tayong mas matindi at mas malakas na kalaban. Isang kalaban na maaaring hindi natin nakikita, hindi natin kilala. Mamu, tignan niyo sarili niyo. Hirap na po kayong huminga. Kaya nga, anak, huwag mo na akong kulitin, ha? Dahil bukas, sigurado ako wala na to. Mamu, check up lang naman po yun eh. Ikaw naman, ang kulit mo talaga. Huwag na nga kasi alam mo yung perang yun, magagamit pa natin sa ibang mas importanteng bagay. Mila, kaya nga dito. Po. Kamusta na nanay mo?
Malamang sabi niya ayaw niya magpagamot kasi wala kayong pera, no? Alam mo, ikaw naman kasi, madali mo naman makukuha yung perang kailangan mo eh. Kung gugustuhin mo. Maligno ka, di ba? May kapangyarihan. Hindi naman po ako magnanakaw, Choberto. Kahit yun lang yung paraan para maligtas mo nanay mo. Pagod na ako. Ngunit alipin ako sa pangako mo, Arde. Naway matapos ng panilbihan ko sa'yo. Engkantado, huwag kang matakot sa akin. Hindi ka ba naaakit sa akin? Anong gagawin ko, umiyak? Kailangan ko ng pera para kay Mamo. Pero ayoko namang gawin yung gusto ni Choberto. Matanda ka na, Mila. Kaya mo na dapat pumili kung anong tama't mali. Kung anong dapat mong gawin at kung sino yung dapat mong pinaniniwalaan. Sa'yo ako naniniwala, umiyak. Mula pagkabata ko, lagi mong iniisip yung kabutihan ko. Yun yung lagi mong inuuna. Kaya alam ko na ikaw ang makapagsasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Patawad, Mila, ngunit hindi ako karapat-dapat para sa iyong tiwala. Simula ngayon, hahayaan na kitang pumili sa sarili mong kapalaran. Meron po akong kaibigan na laging sinasabi sa akin na kahit gaano man kadilim ang gabi, huwag akong mawalan ng tiwala na may liwanag na darating sa pagdating ng umaga. Tila may bumabagabag pa rin sa isipan ng aking harap. Inaalala ko lamang yung dalagang nakilala ko sa kabilang mundo. Na may natatanging kabutihan. Siya ba ang dahilan kung bakit hindi mo pa itinatagong muli ang susi ng asnaman? Naghahanap lamang ako ng mapaglilipatan ito. Hindi mo kailangan magsinungaling sa akin, amihan. Hindi ako naparito upang husgahan ka bilang tagapamuno, kundi para makinig sa mga hinaing ng aking kapatid o magbigay ng tulong sa anumang suliranin na meron ka. Tunay ang napakabuti mo, Danaya. Huwag kang mag-alala. Sa oras na magkaroon ako ng suliraning hindi malutas, hindi ako mahihiyang lumapit sa'yo.
Kahit kailan, amihan, hindi ka nagtatanda. Perena? Bakit hawak mo ang susi ng Asnamon? Sabihin niyo po sa akin, Roberto. Ano pong kailangan kong gawin para makakuha ng perang ipanggagamot kay Mamo? Amihan, bakit wala sa'yo ito? Nanggaling ako sa palikuran, Perena. Kaya na nga bang sinasabi ko, paano kung pumuslit dito si Lyra at makuha na muli itong susi? Nangako na sa akin ang aking anak. Kilala mo ang iyong anak. Hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na siya'y tumakas. Isa lamang ating prinsesa, haramihan. Salamat sa iyong pag-aalala, Perena. Imumungkahi ko sana na ako na lang muna ang humawak dito. Ngunit kung ito'y iyong mamarapatin. Ingatan mo ang susi, amihan. Alam mo naman ang iyong anak, minsan ay may pagkamatigas sa ulo. Gaya ko. Perena. Mas mainam nga siguro kung sa'yo muna ang susi. Pagkat hindi alam ni Lyra na ibibigay ko sa'yo ito. Salamat. Ngayon, sa pagiging mabait, doon mo makukuha yung tiwala ng mga magiging biktima mo. Pero pag kinausap ko po sila, hindi ba mas magiging madali sa kanilang ituro ko sa mga pulis? Saan ka nagkakamali? Dahil kung mabait ang dating mo nga sa kanila, hindi nila iisipin na ikaw yung nagnakaw, di ba? Tsaka hindi naman nila makikita yung gagawin mo kung mamagicin mo lang. Na. Practice tayo ulit. Kunin mo sa akin yung wallet ko na hindi ko napapansin. Ihandaan niyo na ba ang kailangan niyong ihanda? Mahal na Diwani. Hindi pa tayo tapos sa ating pag-ensayo. Pero Akil, mahusay na ako. Ngunit may ihuhusay ka pa, Lyra. Ako na ang kakausap sa aking anak. Ina, ulit-ulit na lamang ang aming pag-iensayo. Maaari ho bang ituon ko ang aking isipan sa iba na mga aralin? At ano namang aralin, Ekware? Ang sabi niyo sa akin, kukwentuhan niyo ko tungkol sa mundo ng mga tao. Maaari ho bang ito ang aking bagong pag-aralan? Hanga ako sa'yo, Perena. Nakuha mo kay amihan ang susi ng Asnamon. Madali lang naman mapapaikot ang ulo kung kilalang kilala mo na. Bilisan mo na, baka mamaya may makakita pa sa atin. Perena? Anong pakay mo sa kagubatang ito, Perena? Ibig lang namin kamustahin ang iyong pananaliksik sa mga nawawalang nilalang. Ibig mo bang tumulong? Nais ko sana, ngunit may ibang utos ang ating reyna. Nais ko lang malaman ang lagay ng aking kapatid. Patuloy pa rin ang aming pagsuri, mahal na Sam. Ngunit kailangan naming dalian kung nais naming abutan ng mga Punjabwe sa kanilang kasalukuyang kinaroroonan. Avisala Meste, Perena. Ikamusta mo na lang ako sa ating mga kapatid.
Tayo na. Kailangan nating makasigurong walang ibang makakaalam na wala ako. Ikaw na bahala, Kurna. Huwag ka mag-alala, mahal na sangre. Ako na ang bahalang magtakip para sa'yo. Asnamon Voyanazar. Hindi pa po ako handa, Choberto. Wala naman talagang handa sa buhay. Ginagawa lang natin ang mga kailangan natin gawin. Huwag mo nang patagalin to, isipin mo na lang ang nanay mo. At walang mga kailangan mong tandaan ha, huwag mong tatagalan ang pakikipag-usap mo sa mga biktima mo. Mabilis lang. Tsaka huwag kang magtatrabaho sa tapat ng ATM kasi may mga CCTV yan. Yun lang. Kaya, sige na. Tama na. Asnamon Arber. Ngayon, saan nagtatago ang isang kentadang naligaw sa mundo? Mamu? Ayos lang. Ayos lang ako, anak. Sandali. Ba't ka nandito? Ay, hindi ba dapat nasa tindahan ka? Tinulungan po ako mangalap ng pera ni Choberto. May pang-hospital na po tayo. Mamu. Saan galing yan? Hindi ko ito inutang. Saan nga galing yan? Hello, Mantoni. Pakiitay lang po dyan sa parking. Magmimerienda lang po kami. Oh, magmerienda ka. Bumili ka doon kung anong gusto mo. Diyos ko po, Lord. Alam ko po mali itong binabala ko, pero kailangan po ni Mamo ng panggamot. Sorry po talaga. Ay! My God! Ay! Magnanakaw! 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 Tulong! Ay! Dali! Magnanakaw! Magnanakaw! Dali! Dali! Ano yan? Tara na! Aba, bakit mo nagawa yan, anak? Paano mo nagawa yan? Kailangan ko po kayo madala sa ospital. Papacheck up po sa doktor. Para pag gumaling na kayo. Pero hindi sa ganyang pamamaraan, Milagros. Hindi ko nakalalang makakaya mo magnakaw. Hindi namatay ang papo mo para maging magnanakaw ka lang. Pero, Mamo, kailangan niyo po madala sa ospital. Hindi na, Milagros. Hindi ko kailangan yung pera mo. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa gamitin ko yung maduming pera para sa pagpapagamot ko. Umalis ka na nga sa harapan ko. Mamo, kailangan... Umalis ka na, sabi! Alis na, Milagros! Inom lang. Chong! Bote mo, pare. Chong! Nasaan yung pera? Nagsasabi mo? Yung perang kinuha natin, kailangan ko yun isauli. Ito na, wala na. Ayan na. Gastos ko na dito. Sarap nga. Thank you, Berto. Pero sa pagpapagamot po yun ni Mamo. Sa tingin mo ba papayag ang nanay mo magpagamot na
gamit ang perang ninakaw mo. Parang hindi mo kilala yung nanay mo eh. Masyadong marangal. Tatanga-tanga pa. Isulin niyo na po yun. Kailangan po yun ni Mamo. Eh kung sakaling mabalik ko nga yung pera, ano namang gagawin mo, ha? Ibabalik mo dun sa pinagnakawan mo. Tingin mo ba kung gawin mo yun, malilinis mo pa sarili mo? Hindi na, Mila. Pareho na tayo ngayon. Pareho tayong latak ng lipunan. Ngayon, mas mabilis mong matanggap yon. Mas mabilis kang sasaya. Tara na, lumipat na tayo doon. Wala nang kwenta dito. Yun. Maganda pare ko. Tara, sagot ko isang case doon. Tara, tempo talaga, Ber. Gurna, hindi ba't ikaw ang madalas kasama ng aking kapatid na si Perena? Alam mo ba kung nasaan siya? Kanina ko pa siya nais makausap. Wala ho siya sa loob ng Lireo, mahal na sangre. Alam ko. Kaya nga ako nagtatanong sa'yo, Dama. Isa sa mga kawalang nagsabing nakita niya kayo patungo sa kagubatan kanina. Ngunit nandito ka na. At wala pa rin ang kapatid ko. Maaaring sinundan ho ng mahal na sangre ang kanyang kapatid. Nakita ho namin si Sangre Alena kanina sa kagubatan ng Sapiro. At ano naman ang ginagawa ni Alena sa kagubatang yun? Nakaabot na tayo ng hangganan ng Hatoria, mahal na sangre. Baka makakita tayo ng mga... Mga Hator! Ano ang kanilang sinisiyasat? Meron silang isang kalansay. Sila nga ang pumapaslang sa mga nawawalang inkantado. Bimashne! Sandali! Bakit niyo pinapatay yung mga nawawalang engkantado? Kayo! Umamin kayo! Agape Ibe, mahal na sangre. Ngunit hindi ang mga Hator ang may sala. Sino ka? Kilala ko siya, mahal na sangre. Ang pangalan niya ay Silusog. Umalis na kayo ngayon din! Bago ko pa gamitin ang aking brilyante. Alas! Ngayon magsalita ka. Sino ang pumapatay sa mga nawawalang engkantado? Isang itim na diwata na may kapangyarihang humigop ng buhay ng isang nilalang. Patawarin niyo po ako, Panginoon, kung nandito po ako sa labas na inyong tahanan. Pero hindi ko po kayo kayang harapin ngayon eh. Dahil malaki nga po yung nagawa kong kasalanan sa inyo. Lord, nakakonsensya po ako sa nagawa ko. Hindi po dapat ako sumunod sa gusto ni Gioberto. Hindi po dapat ako nagnakaw. Tuloy ngayon, nagagalit ang mamo ko. Ang sama-sama ng tingin niya sa akin. Sorry po, Lord. Sana po mapatawad niyo ako. Brilyante, ituro mo sa akin ang kinaroroonan ng init ng dugo ng isang sangre dito sa mundo ng mga tao.
Lord naman, ito na po ba yung sign niyo pa sa akin para sabihin na patawad niyo na ako? Or kailangan ko pa po mangumpisal pa? Lira? Evie? Evo Lira? Sorry, miss. Wrong number po. Pero may kilala po akong Lira na mahilig din mag-cosplay. Sheda. Sheda Dini Luna. Huwag mo akong kukagatin, ah! Nakikiraan lang naman ako dito, eh. Sheda! Sheda Dini Luna! Wow! Ang galing mo naman, Muyak! Pero, ano nga pala yung sinabi mo? Salita iyon ng mga engkantadong gaya natin, mahal ko. Ang ibig sabihin ay tigil! Tigil at ako ay harapin! Shedash... Ano nga uli? Sheda! Sheda Dini Luna! Sheda Dini Luna! Wow! Ang galing! May bago na akong alam na salita mula sa Encantadia. Isa kang engkantada! Galing kang Encantadia! Ikaw na ba ang magsusundo sa akin pabalik ng Encantadia? Kailangan mo tawagin si Muyak. Naririnig ko na noong pa ang tungkol sa nilalang na yan na nababalutan ng kalasag. Tagapagligtas ang tawag sa kanya ng mga engkantadong natutulungan niya, Panginoon. Kasalanan to ng mga lintik na diwata. Hindi magtatagal at mababawi mo na sa mga diwata ang pamumuno sa buong Encantadia, Panginoon. Hanggang kailan ka matatakot sa banta ng diwata na nakaaway mo? Hindi ako natatakot, Wide. May takdang panahon upang ako'y humantad muli sa kanilang lahat. At malapit na mangyari yun. Hindi ito maaari. Tila nagbabago ang kinabukasan ng Encantadia. Yan ang makapangyarihang tungkod ni Adhara, ang isa sa pinakamahusay na diwata sa kanyang panahon. Nais kong igawa mo ko ng isang sandata, katulad ng ginawa mong tungkod para sa akin noon, na magagamit ko laban sa 4 na makapangyarihang anak ni Menea.